Okay, good morning mga katroops. So ngayon, anyway, hindi lang pagbabasketball din ang alam natin. So, ipapaliwanag ko rin sa inyo bilang isang referee. So, by the way nga pala, ako nga pala si Katropa Troops nyo at ipapaliwanag ko lang sa inyo ang number 1, Contact General Principles Article number 33, FIBA Rules Regulation. Illegal personal contact or unsportsman behavior. So, ayan ang mga foul na dapat natin malaman sa loob ng basketball. So, kami mga referee, bago nga pala ang lahat, may dalawang klase ang foul. So, ang dalawang klase ng foul, isa contact at non-contact. Tama? Isipin nyo, may non-contact pa. So, bago tayo mapunta dako dun sa kung bakit tayo tinatawagan ng foul, na mga katulad namin na official referee. So, meron tayong 16 factors para makamit natin ang isang foul. So, yung 16 factor na yun para makamit natin ang isang foul, meron tayong 16 factor. So, yung 16 factors na yun, para makamit natin. So, bago ko muna ipaliwanag yung 16 factors na yun. So, ito nga pala ang ginagamit kong pito. Whistle, kung tawagin sa amin. So, ang whistle na to, ito yung tinatawag na dolphin. Yan. Okay? Ito yung tinatawag na dolphin. So, ayan, tingnan nyo. Molten dolphin. Yan. So, ito yung gamit ko sa kada nagre-referee ako. So, meron din tayong mga napag-referee na rin. Meron na rin tayo sa Bulacan. Meron na rin tayo sa Manila. So, kadalasan nasa Manila, nagko-commercial league din tayo. So, ngayon, dun sa 16 factors of fouls natin, para makamit nyo ang isang foul. So, di ba, napakadami. Ganyang kahirap ang isang referee. Isipin nyo, hindi lang kami nakapokus sa isang player o sa 10 player, nakapokus din kami dun sa mga audience. Diba? Ganong kahirap ang referee. Sana maunawaan nyo. So, number 1, meron po tayong tinatawag na cylinder principles. Isa yan sa 16 factors. Yung cylinder principles. So, ipapaliwanag ko sa inyo mamaya kung ano ibig sabihin ng cylinder principles. So, number 2, meron po tayo na principle of verticality. Principle of verticality, isa yan sa inaano din natin para matawagan tayo ng isang foul. So, meron din tayo number 3, factors or legal guarding position. Isa sa tinatawag namin yan. Number 4, meron din tayong player is in the air. Number 5, meron tayong factors, screening, legal and illegal screening. Yan. Number 6, charging. Isa sa mga madalas na tinatawagan yan. Number 7, blocking. Number 8, meron tayong tinatawag na guarding the players to control the ball. Yan. Number 8. Mamaya, papaliwanag ko lahat sa inyo yan. Number 9. Meron tayong guarding the players is that not control the ball. Okay. So, nasa number 9 pa lang po tayo. Meron tayong 16 factors para makumit nyo ang isang foul. Diba? Number 10. Meron po tayong illegal contact to the hands or arms. Number 11. Meron tayong illegal contact from the rail. And then number 12, meron tayong post play. So, yan ang mga tinatawag natin para makumit nyo ang isang foul. So, meron din tayong tinatawag na number 13, no charge senior circle. Number 14, the holding. Kadalasan yan. Yan. Hindi masyado napapansin namin mga katulad na referee, yung the holding na yan. Lalo't lalo na sa mas nakakakita niyan yung mga nanonood.
Kaya kami mga referee, kung ano lang din makita namin, syempre, yun lang din na may tatawag namin. So, number 15, pushing. Number 16, ayan, the last, number 16, fake being foul. So, yan ang mga inaano natin sa mga para makomit ang isang foul. Meron tayong 16 factors. So, mapunta tayo, example ako kayo sa cylinder principle, number 1. Diba? Cylinder principle, ayun ang tinatawag natin na space ng isang player dapat lang i-occupy during defense or offense. Ayun ang dapat maano natin. Ayun ang tinatawag na cylinder principles. Kailangan ng isang player kapag hawak lang yung bola, nakaposisyon ka lang dun sa ano mo. Kailangan niya makagalaw-galaw. Once na nakadikit ka at ginalaw-galaw niya yan, automatically pipituan ka namin. Ayun ang tinatawag na cylinder principles. So, dun tayo sa number 2. So, ang tinatawag na principle of verticality. So, kailangan, di ba, verticality. Kailangan, pag umeri yung naka-offense, pag umeri yung naka-offense, ikaw yung defense, tatalong ka lang, nang nakataas lang ang kamay mo. Nakataas lang kamay mo, hindi mo pwedeng nakapayong, tatawagan ka namin dyan. Diba? Doon ka tinatawagan na principle of verticality. Ayun yung tinatawag na principle of verticality. Kung sumabay ka, doon ka pa rin babagsak sa pwesto mo. Okay? So, number 3. Ito, malamang madami magtatanong dito sa number 3. Ito yung tinatawag na factors. Legal guarding position. So, ang legal guarding position, kailangan naka-establish sa harapan mo. Halimbawa, naka-establish sa harapan mo ng component mo, parang lateral lang. Lateral. Ikaw yung umo-offense. Diba? Offense. Kasi ikaw ang tatawagan namin eh. Oh. So, ikaw kadalasan na tinitingnan namin, yung naka-offensa. So, kailangan kapag nakapag-ano ka, yung tinatawag na legal guarding position, yung factors mo, naka-ano lang. Naka-ano ka lang. Diba? Position. Doon ka lang sa area mo. Parang lateral. Kaso, hindi gumalaw yung ano mo, para kahit gumalaw-galaw siya, ikaw naka-lateral ka lang. Ayun ang tinatawag na factors, legal guarding position. So, yung players in the air, kadalasan ginagamit na yan, na nakikita talaga yun. Meron pa tayong factors na tinatawag, yung sa number 5, screening, legal, and illegal. So, doon naman sa screening, kailangan doon sa screening, bago pa lang umano yung dumidepensa, yung naka-opensa pala, bago pa lang pumunta dun sa pwesto, kailangan nandun ka na sa pwesto niya. Ayun yung tinatawag namin na factor screening, legal and illegal. So, ayun yung tinatawag na legal. Legal. Oh, nagdadala ako ng bola. Oh, nagbabantay ka. So, ngayon, yung binabantayan mo, yung nagbabantay sa'yo, yung isang kakampi mo, naka-screen. Bago pa lang pumunta, yung nagbabantay sa'yo. So, ayun na tinatawag na legal. So, ngayon na tinatawag naman natin dun sa illegal, eto maganda. Dun sa illegal na tinatawag natin, pwede nating tawagan niya na kahit hindi mo hawak yung bola o ano, pwede ka namin tawagan na illegal. So, kung saan pumunta yung kalaban, o yung nagdi-defense, kailangan nakatutok ka lang, mauuna ka lagi sa pwesto mo. So, ayun yung tinatawag na legal. So, ang illegal naman po, ang tinatawag natin, kapag yan is tumatakbo siya at bigla mo inarangan, kahit hindi mo hawak yung bola, tatawagan ka namin ng foul. So, ayun yung tinatawag na factor screening, legal and illegal. So, meron tayong tinatawag din number 6, charging. So, ayun ang kadalasan na inaano natin, charging. So, meron tayong number 7, blocking. Meron din tayong number 8, guarding the players to control the ball. So, ayun ang mga kadalasan na ginagamit. Number 9, guarding the players is do not control the ball. So, number 10, illegal contact to the hands or arms. So, mga normality na sa loob ng basketball yan. So, meron din tayo number 11, illegal contact from the rail. Diba? May post play din tayo. Number 12,
So, sa number 13 natin, no charge and circle. Oh, number 14, the holding. And then number 15, pushing. And then number 16, fake being foul. So, yan. Yan lahat yan, number 16 na yan. So, meron tayong mga tinatawag na yung the post play eh, di ba? No, kailangan so, dun sa the post play natin, or ano natin, yung tinatawag na number 15, pushing. So, kailangan dun lang sa pushing natin. Pag ikaw dumidepensa, lateral, naka-lateral, wag kang, naka-legal ano tayo eh, legal eh, di ba? Legal. No? Wag kang pupunta paharap. Natural, laging paside, patalikod. Kasi pag paharap, matik tatawagan ka namin ng foul niyan. Once na dumikit ka. Di ba? So, ayan, pinapaliwanag lang natin ang 16 factors para dun sa ano natin na makamit nyo ang isang foul. Ganyang kahirap ang isang referee. So, diyan muna po tayo sa mga fouls na tinatawag natin na basics. So, meron tayong tinatawag na Contact General Principles Article number 33, FIBA Rules Regulation. Illegal personal contact or unsportsman behavior. So, ayan ang mga tandaan nyo kada maglalaro kayo ng basketball. Huwag nyo sisisihin ang mga referee. Una sa lahat, para sa mga players dyan, ako players din ako nung kabataan ko. So, kahit saan din po naglalaro tayo, dati po tayong mga binabayaran din. So, maliit man po tayo pero naglalaro tayo sa open. So, ang ano lang po natin, bukod sa mga experience ko sa basketball, nag-training ako, nag-seminar ako bilang isang official referee. So, pinapaliwanag ko lang sa inyo na hindi o ganun kadali mag-referee. Napakahirap po mag-referee. Pero kung alam niyo naman po ang basketball at sports-minded naman po kayo, lahat po yan magagawa nyo. Napakadali lang po. Subukan nyo mag-seminar. Malalaman nyo kung ano po yung sinasabi ko sa inyo. Ito lang pong pinapaliwanag ko sa inyo. Isa simple lang po yan. Ayan lang po ang tinatawag na 16 factors para po matawagan kayo ng isang foul. No, kailangan po alamin nyo yan. Para po hindi po kayo nagtatanong sa aming mga official referee, ref, foul, wala, nakataas lang ako eh. So ngayon, kaya pinapaliwanag ko po sa inyo yung 16 factors of foul. So, ayun lang po. Maraming salamat. So, sa mga gusto magpa-referee dyan sa mga kanilang league, so, i-comment lang po ako dito sa Facebook account ko. And then, don't forget to like, share, and comment. So, lalo na po to follow my TV, YouTube channel, Katropa Troops. Maraming salamat po ulit again sa mga player dyan at sa mga official referee at sa mga bago pa lang na nagre-referee. So, good luck.